Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo! What? Ng tinapay mga idol, grabe naman. Kung totoong malinis po itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., dapat paimbestigahan po niya itong COMELEC chairman. Sabihin nyo na lang po ang totoo dahil wala na kayong ligtas. Seryoso na po kami. Papanagutin po namin kayo sa Supreme Court. Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Kung akala po ni COMELEC Chairman George Garcia na makakalusot po siya dun sa mga paratang sa kanyang pandaraya noong 2025 election mga Lods, eto na po. Sinampahan na po siya ng kasong pandaraya noong 2025 election ni Atty. Respicio. Eto nga po, dito natin malalaman kung ano nga po ba talaga ang mga kabulastugan, kalokohan na ginawa po nila para po di umano'y mamanipula po kung sino pong mananalo noong senatorial election 2025. Eto po, pakinggan yung mabuti mga Lodi ha. Hindi po ito basta-basta ang hearsay lang dahil meron po nagpatunay dito na ito nga po di umano si COMELEC Chairman Garcia tumatanggap nga daw po ng bayad para po sa posibleng panalo. Ito po, pakinggan nyo. Sir, anong implication yung pinag? Well, good afternoon everyone. Maraming salamat sa pagpunta ninyo ngayong hapon na ito dito sa Supreme Court. Sinasamahan ko si Attorney Jordan Pisaras para magsampa ng kaso laban kay COMELEC Chairman George Garcia para sa lahat ng pandalayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Attorney Pisaras ay dumalaw si Attorney Pisaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para mag-courtesy call dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na maipapatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Atty. Pisaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo! What? Ng tinapay mga idol, grabe naman kung totoo po ito, 300 million kapalit yata ng panalo. Ang tinatanong lang naman po nung di umano'y tumakbo po na congressman, paano daw po makakasiguro na magiging maayos po ang halalan? Pero di umano po, ang sagot naman po nito ni COMELEC Chairman Garcia, kailangan daw po ng 300 million para daw manalo. Ano yan, pasingit? Para kapag merong 300 million at sure ball na gustong manalo, ipapanalo nyo? Dito pa lang mga Lodi, no, kung totoong malinis po itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., dapat paimbestigahan po niya itong COMELEC chairman. Dapat po sa kanya po magsimula ang kalinisan po ng eleksyon. Sa tingin ko nga mga Lodi, no, props lang po talaga nila yung dosing senator na pinatakbo po nila Bongbong Marcos Jr. Wala po talaga silang pakialam dyan. Wala po silang pakialam sa 2025 senatorial election. Ang sa tingin ko lang po dito, yung 2028 po talagang pinaghahandaan nila. Uy, naku po, grabe. Ito pa, tuloy natin. Anong suggestion yon? Ibig sabihin ba nanghihingi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo si Atty. Pisaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol? Naniniwala po si Atty. Pisaras na itong kalakaran na ito ng COMELEC ay lantaran at widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa lahat ng mga kandidato noong mga nakaraang eleksyon. Yan talagang papasok sa isip ng mga tao. Dahil kung nangyari po ito, kung totoo man itong nangyari mga Lodi ngayong 2025 senatorial election, ano pa yung mga nangyari nung mga nakaraang eleksyon? Diba? Napapansin nyo ba mga idol? Doon po sa Duterte ni Tatay Duterte, panalo naman po sa absentee voters ang kinandidato po ng PDP laban. Pero mga Lodi, bakit hindi po nakalusot ang iba? At nakapasok po ito si Kiko Pangilinan, ito po si Bam Aquino. Sila ba ay pumatos dyan sa iyong ino-offer? Yan talagang iisipin ng taong bayan ngayon, George Garcia. Kaya kung ako sa'yo, kung wala ka talagang tinatago o wala kang nililihi, malinis ang konsensya at budhi mo, sagutin mo itong sinampang kaso sa iyo dahil nga po para naman malinawan kami kung ano mga pinagagawa niyong kalokohan dyan sa loob ng COMELEC. Tuloy pa natin. At yung mga nagbayad sa COMELEC ay siyang mga nanalo ngayong election process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman George Garcia, sagutin mo nga.
Binibigay sa yung pagkakataon, Chairman George Garcia. Doon pa lang po sa ginawa po nila, pagmamaniobra, about po dyan sa election machine mga Lodi. Iba po yung dineploy nila nung eleksyon. Anong masasabi nyo po dyan, George Garcia? At dito mga Lodi, no, mukhang merong pagkakatotoo talaga tong sinasabi po ni Atty. Prestigio. Dahil nga po, yung nangyari po dyan sa katunggali ni Tambal, bigla pong na-disqualify. Di ba? Totoo yung sinasabi ni VP Sara Duterte, no? Na hindi dumaan ng competition ito po si Martin Romualdez. Puro po niya pinuprotestahan ang mga nagiging katunggali. Di umano, pinapakidnap pa nga daw po. Anak na tinapay, eto na, no? Medyo malapit na po dito sa katotohanan itong mga nangyayaring ito eh. Tuloy pa natin. Ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Atty. Pisaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo? Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? Kaya hindi po nakapagtataka yung mga sinasabi na merong bilyong-bilyong salapi na nasa isang bank account, na nasa isang lugar na ang may-ari ay isang makapangyarihang tao sa COMELEC. Hindi po ito chismis lamang. Ito po ay totoong aligasyon. Ito po ay pinaninindigan ni Atty. Pisaras. Nandoon po nasa loob ng petisyon. Ito po ay isinasampa namin sa Korte Suprema para ang mga justices natin mismo ang mag-imbita kay Chairman George Garcia at sa kanyang mga kasama. Sana kumilos po yung Supreme Court dito para naman po magkaroon kami ng linaw. Pero inyo mga idol, no? Sobrang dami pong naghihirap. Sobrang dami pong nagugutom. Pero sila mga Lodi, nag-iisang tao lang bilyon-bilyong pera daw di umano ang pagmamay-ari ng isang napaka-ma-impluensyang tao dyan sa COMELEC. Pero inyo yun mga Lodi, no? Sobrang gahaman nila sa pera. Pero yung mga kawawang mga mahihirap, hanggang ngayon mahihirap pa rin. Tapos, pagdating ng eleksyon, ang mga mahihirap din po ang ginagamit nitong mga politikong ito para manalo. Ginagawang kasangkapan po ang mga kawawa nating kababayang mahihirap. Papaayudahan lang, naman po, iboboto na naman po. At wala po talaga pag-asenso ang ating bansa dahil po dito sa kalakarang ito. Nasagutin ang mga aligasyong ito dahil ito po ay totoo. Ano ang ibig sabihin mo, Chairman George Garcia, noong sinabi mong kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito? Kasama po dyan yung maling paggamit ng COMELEC ng version na software doon sa automated counting machines. Ito ba yung paraan para isagawa ninyo yung daya na inyong ginawa? Ang na-audit po ay version 3.4. Bakit nyo ginamit yung version 3.5? Nandun ba sa version 3.5 yung daya na inyong inimplement? Ito pa lang po mga Lodi, napakalaking question mark po nito. Yung ino-audit po, hindi po yun yung ginamit. Ang tagal na po itong ini-issue pero wala pa rin po silang imig. Tapos may nabalitaan pa tayo mga Lodi, balak daw pumburahin lahat daw po ng mga resulta nung 2025 election. Posible ba yun? Dapat nga meron tayong record yan para kapag nag-recount, madali lang po natin yung mahalungkat. Pero ang balak daw po di umano, burahin daw po lahat ng mga data na nangyari po nung election 2025. Anong meron? Kung totoo man yun, no? Ito pa. Ganon din po ang maling pag-implement ng COMELEC pagdating sa transmission ng mga election results mula doon sa automated counting machines papunta sa mga servers. Ang sabi po ng batas, diretso dapat mula sa automated counting machines papunta sa mga servers ang resulta ng eleksyon. Pero sabi mismo ni Chairman George Garcia na dumadaan muna pala sa data center 3 yung mga resulta ng automated counting machine. Therefore, namamanipulate po yung data sa gitna. Hindi po sinunod yung batas. Chairman George Garcia, sagutin mo po ulit ito. Ito po ba ulit ang inyong paraan para isagawa ang pandaraya noong nakaraang eleksyon? Chairman George Garcia, kailangan nyo pong sagutin lahat ng ito. Sagutin mo daw. Ito nga po mga Lodi, no, natatawa po ako dito po sa sinasabi ni George Garcia nung nag-explain po siya na malabo daw po mangyari yung sinasabi ni Atty. Prestigio. Na totoo namang pwedeng mangyari yun. Ikaw gumawa ng system, posible hindi mo alam kung paano manipulahin yan. Anak na tinapay naman, ginagawa tayong kengkoy. Dahil lahat pong aligasyon na ito ay seryoso po. Kailangan nyo pong sagutin para sa susunod na eleksyon, hindi na po ito mangyari ulit. Ipinapasa na po namin sa inyo ang bola. Wala na pong natitira mula sa amin. Ang sagot na lang po ay nasa inyong bunganga. Sabihin nyo na lang po ang totoo dahil wala na kayong ligtas. Seryoso na po kami. Papanagutin po namin kayo sa Supreme Court. Nangyari, mga Lodi. At di umano mga Lodi, gusto po nila ipadisbar ito po si COMELEC Chairman Garcia dahil nga po sa mga nangyayaring ito. Sana naman po itong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. magkaroon naman po ng lakas ng loob at ipakita po sa taong bayan na wala nga pong nangyaring dayaan nung eleksyon.
So ayan mga Lodi, abangan po natin ang magiging sagot ni Comelec Chairman Garcia dito po sa paratang sa kanya o sinampang kaso mga idol. No? Sana naman po masagot po ng malinaw ito ni Comelec Chairman para naman po maiwasan po natin mag-isip ng hindi maganda sa mga nangyayaring eleksyon sa ating bansa kung legit po ba talaga yung mga nakaupo. Lalong-lalo na po si Bam Aquino at saka si Kiko. Hindi po ako makapaniwala. Sana naman po yung mga umupong senador, mga Lodi, lalong-lalo na po yung si Attorney Marcoleta, ating senador. Kami po'y umaasa, Senator Marcoleta, na kayo po'y magiging makisig din po dyan sa loob po ng Senado. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.